Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, Jumper, na pinalabas sa taong 2008 at pinagbibidahan ni Hayden Christensen. Halina't atin ang simulan. Sa isang maliit na bayan sa Amerika, nakatira si David kasama ang kanyang mapang-abusong ama na si William, at hindi nila kasama ang kanyang ina, na iniwan sila noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Sa paaralan ay gusto ni David na makipag-hangout kasama ang kanyang crush na si Millie, isang batang babae na nangangarap na maglakbay sa buong mundo at alam ni David ang tungkol sa pangarap na iyon. Isang araw, niregaluhan niya si Millie ng snow globe na may Eiffel Tower sa loob, nagustuhan ito ni Millie, ngunit ang matamis na sandali ay nag-ambala nang dumating si Mark, na tinutukso si David sa pagiging isang dork, at itinapon ang snow globe sa gitna ng isang nagyelo na lawa. Pero desidido si David na kunin ito, kaya nang siya'y lumakad na sa yelo, sa hindi inaasahan siya ay nahulog sa lawa. Siya ay naanod ng nagyayelong tubig at si David ay nagpanik, na bigla na lang nawala sa lawa at lumitaw sa loob ng isang library. Ngayon siya'y nalilito at natatakot, kaya nagpa siya na huwag pansinin ang mga nangyayari at umuwi na lamang. Pagdating niya sa bahay ay agad na sinimulan ni William na sigawan si David dahil sa pagiging huli. Kaya dumaretso siya sa kanyang silid at nilock ang pinto. Si William ay galit na tinulak ang pinto para siya'y makapasok, ngunit nawala si David at muling nakarating sa library. Nang kanyang natanggap na meron siyang taglay na kapangyarihan, ay umuwi siya at kinuha ang kanyang mga ipon upang magsimula ng isang bagong buhay. Dito ay huminto siya sa bahay ni Millie upang iwan ang snow globe, para malaman niya na siya ay buhay at nasa maayos na kalagayan. Pagdating sa lungsod ay umupo siya ng isang kwarto sa isang motel, at dito ay sinimulan niyang sanayin ang kanyang kapangyarihan. Sa una ay nauuntog siya sa puno, ngunit kalaunan ay nakuha niyang mag-hangout, sa pamamagitan ng pagtingin sa mga larawan ng mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang una niyang pagbisita ay sa Empire State Building, kung saan may magagandang alaala siya sa kanyang ina na si Mary. Nang handa na si David ay bumisita siya sa isang bangko upang makakuha ng ideya kung ano ang hitsura nito sa loob, at sa gabi ay nag-teleport siya sa loob ng vault upang nakawin ang lahat ng pera. Ngayon siya'y nagdiriwang sa kanyang maliit na silid, ngunit natuklasan ng bangko ang pagnanakaw at dito ay nagpakita si Roland na nagpapanggap na isang NSA. Siya ay may karanasan sa mga kaso tulad nito, at alam niya ang pagkakaroon ng mga jumper. Sa katunayan, siya ay sigurado na sila ang gumawa nito. Pagkalipas ng 8 taon, si David ay namumuhay ng pinakamagandang buhay. Mayroon siyang marangyang penthouse, apartment sa New York na puno ng mga mamahaling bagay, at napakahusay na kontrol sa kanyang kapangyarihan, na ginagamit niya ito para lang makarating sa kanyang kusina. Ang kanyang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga landmark, na nagbibigay daan sa kanya upang madaling mag-teleport saan man sa mundo, upang magpalipos ng araw gaya ng pagpiknik sa tuktok ng Sphinx. Isang gabi ay nagpakita siya sa London at pumasok sa isang bar, dito ay nag-teleport siya para sunduin ang isang babae. Ang kawalang ingat na ito ay napansin ni Griffin, at si David naman ay umalis kasama ang dalaga. Samantalang ang isang jumper ay nag-teleport sa gitna ng isang tropikal na gubat, pero siya'y nahuli gamit ang mga lambat ng wire na pumipigil sa kanya na mag-teleport. Ang bitag na ito ay inilagay ni Roland at ng kanyang mga tauhan, tinawag nila ang kanilang mga sarili na paladin. Sila'y nanghuhuli ng mga jumper, dahil sa tingin nila ito ay kasuklam-suklam. Pinatay ni Roland ang bata nang walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag tungkol sa kanilang susunod na lead. Dito ay bumalik si David sa kanyang apartment at naroon si Roland na naghihintay sa kanya, nadala ang lahat ng mga sulat na iniwan ni David sa mga bank vault na kanyang pinagnakawan. Sinubukan ni David na siya'y paalisan, ngunit tumugon si Roland sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang espesyal na baton, na may kuryenteng 1000 volts, dahilan upang hindi niya magawang mag-teleport sa malayo. Isang labanan ang naganap at pagkatapos ng maraming paghihirap, si David ay nagawang mag-teleport sa loob ng isang nakatagong silid sa kanyang dingding, pinutol niya ang baton cable. Pero sinundan ni Roland ang cable at sinimulang sirain ang pader, ngunit kumuha lang si David ng isang bangkos ng pera at nag-teleport palayo. Pero si Roland ay hindi sumuko na tiningnan ang mga larawan, at ipinadala ang kanyang mga tauhan sa lahat ng lugar na pwedeng pagtalunan ni David. Tiningnan din niya ang mga gamit ni David, at nakita niya ang lumang larawan ni Millie.
Makalipas ang ilang segundo, lumitaw si David sa kanyang lumang silid. Nakarinig si William ng ingay mula sa kwarto, at nagmadaling pumunta upang kausapin ang kanyang anak, na sinabing para siyang baliw at siya ay pwedeng bumalik kung kailan niya gusto, ngunit nagsalita lang si David na hindi siya baliw at muling nawala. Kinaumagahan ay naisipan niyang puntahan ang kanyang ama, ngunit hindi niya magawang makipag-usap dito at sa halip ay pumunta siya sa bahay ni Millie. Laking gulat ng nanay ni Millie nang malaman na siya ay buhay kaya niyakap siya nito, at ipinaalam niya kay David na si Millie ay nagtatrabaho sa isang local bar at si David ay pumunta doon. Nang makita niya muli si Millie, ay nakaramdam ulit siya ng kaduwagan. Kaya sinubukan ni David na umalis na lamang nang hindi napapansin, ngunit nakasalubong niya si Mark na agad siyang nakilala at nagsimulang magtanong. At biglang lumitaw si Millie sa kanyang likuran, na nagsasabi na nakita niya si David na dumating at naghihintay lang siya sa kanyang sasabihin, pero biglang hinawakan ni Mark ang katawan ni Millie, kaya nag-init ang ulo ni David at sinuntok niya ito. Na nag-trigger ng kanilang pag-aaway na napunta naman sila sa labas ng bar, pero nagbibigay ito kay David ng pagkakataon na itulak si Mark sa isang bakod, upang i-teleport siya palayo habang walang nanunood. Lumitaw sila sa loob ng bank vault na kanyang ninakawan, at si Mark ay natakot sa kanyang ginawa at pinagbantaan siya ni David na agad naman nawala. Pagkatapos ay bumalik si David sa bar at sa wakas ay nakipag-usap siya kay Millie, na kinalimutan ang kanyang mga pangarap na maglakbay, dahil kailangan niyang harapin ang katotohanan ng pagkakaroon ng isang trabaho. Sinabi sa kanya ni David na nagtatrabaho siya sa isang bangko at iniimbitahan siya na sumama sa kanya sa Roma, na halatang tinatanggap ni Millie. Ang lahat ng ito ay narinig ni Griffin, na kahit papaano ay nasa bar din ito. Habang dumating si Roland sa isang istasyon ng pulisya, na nagpapanggap na CIA at sinuntok ang detective dahil hindi siya pinaniniwalaan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Mark, na naniniwala siya sa kwento tungkol sa teleportation. Siya'y nagalak na nakahanap ng kakampi, at sinabi ni Mark kay Roland ang lahat tungkol kina David at Millie. Na agad naman tinawagan ni Roland ang kanyang mga tauhan, para ipadala sila sa Italy. Makalipas ang ilang oras, dumating sina David at Millie sa Roma at nag-check-in sa isang napakamarangyang hotel. Nagsimulang maghinala si Millie sa totoong trabaho ni David, ngunit nanumpa siyang hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng maligayang sandali, bago tuluyang umalis ng hotel at e-enjoy ang kagandahan ng room habang pinagmamasdan sila ni Griffin mula sa malayo. Di nagtagal ay sinubukan nila David at Millie na pumasok sa Coliseum, ngunit sarado na ito para sa araw na iyon. Habang abala si Millie ay nag-teleport si David sa loob para buksan ang pinto sa gilid, at nagkunwaring nahanap niya ito ng ganoon. Ang dalawa ay gumagala at nag-e-enjoy sa kasaysayan sa likod ng mga view na ito, habang si David ay ginagawa ang parehong trick sa tuwing makakahanap sila ng nakalock na pinto. Ngunit nang sinubukan niyang makakuha ng akses sa mas mababang lugar, nakita niya si Griffin na umiihi sa isang haligi. Sinubukan ni David na huwag siyang pansinin, pero biglang nag-teleport si Griffin sa kanyang harapan at sinabi na maraming mga jumper sa buong mundo. Pinagalitan ni Griffin si David dahil sa pagdadala ng hindi jumper dito, at walang ingat na pagtalon dahil nakuha niya ang atensyon ng mga maling tao. Sa sandaling iyon ay pumasok ang mga paladin sa Coliseum, at nagsimulang atakihin ang mga jumper. Si David ay agad tinamaan ng baton at siya'y nakukuryente kaya hindi siya makagalaw, ngunit mas may karanasan si Griffin sa pakikipaglaban sa kanila. Siya'y nag-teleport palayo sa ilang segundo at mabilis na pinatumba sila ng paisa-isa. Pagkatapos ay sinabi niya kay David ang tungkol sa organisasyon ng Paladin bago mawala. Ngunit may isang empleyado na nagpakita mula sa Coliseum, at siya'y sumisigaw upang humingi ng tulong, kaya tumalon si David sa jump scare na naiwan ng teleportation ni Griffin, na nagpapahintulot sa kanya na mahanap ang kanyang lihim na tagwan sa disyerto. Galit na ipinaalala ni Griffin sa kanya na iniwan niya si Millie ng mag-isa sa Coliseum, at agad tumalon pabalik si David upang isama si Millie palabas ng gusali. Pero sa kasamaang palad, ay naghihintay na ang mga pulis sa labas at hinuli silang dalawa. Makalipas ang 8 oras, ay sinusubukan pa rin ng mga pulis na tanungin si David, bagaman hindi sila maaaring gumawa ng formal na pag-aresto, hanggang sa dumating ang mahistrado mula sa US Embassy. Ang mahistrado na ito ay si Mary, na nagpalaya kay David mula sa kanyang mga posos at sinabihan siyang tumakbo bago dumating ang mga paladin.
Sinubukan ni David na sundan siya para humingi ng paliwanag, ngunit may pulis na hamarang sa kanya, kaya dinala niya ito sa Ehipto bilang parusa. Pagkatapos ay bumalik si David sa istasyon, at inakay si Millie palabas ng ganoon lang. Pero hindi naniniwala si Millie na magiging ganun lang kadali, kaya hiniling ni David sa kanya na magtiwala siya at pumunta sila sa airport. Hindi niya lubos na uunawaan kung bakit sila tumatakbo, kaya humihingi siya ng paliwanag. At dito ay ipinakita ni David sa kanya ang lahat ng pera sa kanyang bag, ngunit hindi ito nagbibigay ng anumang mga sagot. Sinabi lamang niya sa kanya na hindi na sila maaaring magkasama pa, kaya pakiramdam ni Millie na siya ay pinagtaksilan, at sumakay siya ng eroplano ng mag-isa na pabalik sa kanyang bayan. Dito ay tumawag ang team ni Roland sa kanya, para ipaalam na natalo sila at tingin nila ay may nakakaalam na sila'y darating. Pagkatapos ay binisita ni Roland ang ama ni David, na nagpapanggap siya na hindi niya nakita ang kanyang anak sa loob ng 8 taon. Sinabi din ni William na kahit na makita niya si David ay hindi niya sasabihin sa mga pulis, ang kanyang pananalita ay hindi nagustuhan ni Roland. Makalipas ang ilang sandali, si David ay nagpakita sa hideout ni Griffin at nalaman niya na hinahabol ni Griffin ang mga Paladin upang patayin sila. Lumalabas na ginagawa ito ng mga Paladin sa loob ng maraming siglo, at responsable sila sa mga bagay tulad ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Itinuro ni Griffin na kung hindi sila makakakuha ng jumper, aatakihin nila ang kanilang mga mahal sa buhay, na biglang nakaramdam ng pag-aalala si David. Ligtas si Millie sa ngayon dahil nasa mahabang biyahe siya, kaya nag-teleport si David sa kanyang lumang tahanan. Siya'y natakot nang makita ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Dahil dito ay hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Agad siyang nag-teleport sa ospital na buhat ang kanyang ama, ngunit wala nang magagawa ang mga doktor para iligtas siya. Pumunta si David sa istasyon ng pulisya at pinagbantaan si Mark, hanggang sa aminin niyang siya ang nagsabi kay Roland ng lahat tungkol sa kanilang bayan, kasama na ang damdamin ni David para kay Millie. Dito ay napagtanto ni David na kailangan niyang mahuli si Roland bago makarating si Millie sa US, kaya nag-teleport siya sa hideout ni Griffin upang subukang nakawin ang kanyang pananaliksik tungkol sa mga Paladin. Ngunit hindi siya pinayagan ni Griffin at ipinaliwanag na hindi tulad ng ibang Paladin, si Roland ay masyadong mapanganib. Dahil dito ay iniisip ni David na dapat silang magsama-sama upang talunin siya, ngunit muli siyang tinanggihan ni Griffin, na sinabing mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Pagkatapos ay nag-teleport si Griffin sa Tokyo, at sinundan siya ni David upang patuloy siyang kumbonsihin na makipagtulungan sa kanya. Mas gusto ni Griffin na magnakaw ng sasakyan para magkaroon ng kasiyahan at isinama niya si David, na ipinapakita sa kanya kung paano niya magagawang tumalon ang kotse sa kalsada. Hindi kailanman tumalon si David sa isang bagay na ganito kalaki, at inamin ni Griffin na may kilala siyang lalaki na sinubukang i-teleport ang buong gusali ngunit siya'y namatay sa proseso. Matapos muli na humiling si David sa kanya, tinanggap ni Griffin na makipagtulungan hanggat hindi na siya gagambala ni David. Pagkatapos ay nag-teleport silang dalawa sa airport, pero huli na dahil lumapag na si Millie at nakaalis na siya. Pumunta si David sa bar para hanapin siya, at sinabi sa kanya ng isang waitress na si Roland ay hinahanap din si Millie. Sumunod ay nag-teleport si David sa apartment ni Millie at natuwa siya nang makitang maayos lang ang lahat, ngunit ayaw siyang makita ni Millie. Pero biglang narinig ni David ang papalapit na mga Paladin kaya sinimulan niyang ipagtapat ang katotohanan sa kanya, nag-teleport siya upang kunin ang snow globe sa mga stand para patunayan ito. Ngunit si Millie ay kinilabutan sa nakita at sinubukan niyang tumakas. Ngayon ay walang pagpipilian si David kundi kunin siya at dalhin sa hideout ni Griffin. Pero nagalit dito si Griffin dahil alam niyang may makina ang mga Paladin, na nagpapahintulot sa kanila na magbukas ng mga wormhole sa peklat na iniwan ng mga jumper. Dito ay dumating si Roland at ang kanyang mga tauhan sa apartment ni Millie. Nangyari na nga ang kinakatakutan ni Griffin habang naghihintay na mabuksan ang wormhole. Ngayon sila ay nagtatago at natuklasan ni David na kasama sa pananaliksik ni Griffin ang kanyang sariling ina, dahil si Mary ay Paladin din. Sa sandaling iyon ay dumating si Roland na inatake si David gamit ang kanyang mga cable ng kuryente. Nang aktong papatayin na niya siya ay dumating si Griffin na may dalang flamethrower at sinimulang labanan si Roland. Upang kontrahin ang paggamit ni Roland ng teknolohiya, nag-teleport si Griffin sa lungsod para kumuha ng bus at ibangga ito sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay baliwala ito kay Roland,
kaya ginamit muli ni Griffin ang flamethrower para itulak siya pabalik sa wormhole. At pagkatapos ay sinundan niya ito, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya sa apartment ni Millie. Samantalang pinutol niya ang mga wire upang iligtas si David, at ipinangako sa kanya na iiwan niya itong mag-isa pagkatapos siyang iuwi. Tinanggap ni David pero ipinagtapat din niya, na siya lang ang kanyang minamahal mula pa noong mga bata pa sila. Ang kanilang matamis na sandali ay nag-ambala ni Griffin, nang ito'y bumalik na may dalang Paladin machine, sa pag-aakalang hindi na sila masusundan. Ngunit ginamit ni Roland ang jump scare na naiwan ni Griffin, para maglunsad ng hook na kumukuha kay Millie at dinala siya sa apartment bago magsara ang peklat. Ngayon nais ni David na pumunta upang iligtas si Millie, ngunit nagsimulang maghanda si Griffin ng isang bomba, upang dalhin ito sa apartment at patayin ang lahat ng mga Paladin, na wala siyang pakialam kung mamatay man si Millie sa kanyang gagawin. Dahil hindi gusto ni David na mawala si Millie, kaya kinuha niya ang bomba at ibinagsak ito sa Coliseum. Agad siyang sinundan ni Griffin at nagsimulang mag-away ang dalawa dahil sa detonator, habang nagtiteleport sila sa buong mundo. Nang kalaunan ay nakarating sila sa tuktok ng Empire State Building, kaya itinapon ni David ang detonator at kailangan nilang tumalon pagkatapos nito. Muling nagsimula ang isang serye ng mga pagtalon, at nag-teleport si Griffin ng isang truck upang matamaan si David at nakarating sila sa isang digmaan sa Chechen. Hindi nila pinapansin ang kaguluhan sa kanilang paligid, at kinuha ni Griffin ang detonator. Ngunit sa sandaling iyon ay tumalon si David sa kanya at itinulak siya sa isang pylon, na may sapat na kuryente upang mapanatili si Griffin na nakakulong ng ilang sandali. Pagkatapos ay nag-teleport si David pabalik sa apartment ni Millie, at nakita niyang nakatali ito sa dingding. Sa sandaling sinubukan niyang iligtas si Millie, ay inatake siya ni Roland gamit ang baton at nahuli din siya. Pagkatapos ay naghanda si Roland na patayin si David, ngunit humingi ng paumanhin si Millie sa maling paghuhusga sa kanya, at binibigyan siya ng suporta na kailangan niya, upang lumakas pa ang kanyang kapangyarihan. Biglang nawala ang buong silid sa gusali, at tineleport sa gitna ng Huron River. Habang nahihilo si David sa ilalim ng tubig, lumangoy si Millie sa kanya para i-ground siya. Nakatulong ito upang mag-teleport muli sa lumang library, at ginising siya ni Millie gamit ang isang sampal. Napansin ni David na nasa paligid pa rin si Roland, kaya itineleport niya si Millie sa isang ligtas na lugar bago bumalik kay Roland, para dalhin siya sa isang liblib na kuweba sa gitna ng Grand Canyon. Bago siya umalis ay sinabi niya na siya'y isang mabuting tao, dahil pwede niya siyang iwan kasama ang mga pating ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkalipas ng maraming araw, ay sinundan ni David ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kanyang ina, sa isang bahay na lugar ng may niebe. Natuklasan niyang may bagong buhay si Mary kasama ang isang anak na babae, at inamin ni Mary na iniwan niya siya dahil alam niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Tumanggi si Mary na iwanan ang kanyang trabaho, bilang isang paladin at niyakap siya. Ipinaliwanag na mahal niya si David, ngunit ang tanging bagay na maaari niyang ialok ay isang panimula, at siya'y umalis na tinatanggap niya na ang kanyang ina ay kaaway, at nakipagkita kay Millie upang pumunta sila sa mas mainit na lugar. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.